tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po sa araw na ito ng Huwebes, mapapakinggan natin sa ating Ebanghelyo kung paano natin maunawaan, maintindihan at yun din mapapakinggan palagi ang mabuting balita na hatid ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at naririnig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa inyo ng apoy. Pumailang lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman.
Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa marangal na mong tono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong ni Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. Ang tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon, mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakakita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa atin, likas sa atin sa mga magkakaibigan, magkakabarkada. Di ba meron tayong mga secret codes na ginagawa, no? So, yung mga secret codes na yon ay kahit hindi magsalita, senyasan lamang ay nakakaunawa na, nakakaintindi na ang bawat isa't isa. Kaya matalas ang paningin, matalas ang pandinig, matalas ang ibang senses, yung mga ganito, no? So, ito yung mga tinatawag nating mga code of love, no? Yung mga ganyan. So, kung saan ay nakakaunawa sa isa't isa. So, yan po. So, si Jesus ay nauunawaan ng mga disipulo, ng mga apostoles. It's because of the secret code that they have, no? Ito yung code ng ng pagmamahalan nila, ng pag-ibig nila sa isa't isa. Ganun din sa mga magsing-irog, sa mga nagmamahalan,
hindi kailangan ng napakaraming salita, no, na mga kataga, ay bagkos ay yung tibok lamang ng puso, no, at gayon din senyasan lamang ay alam na ang bawat isa't isa. Ito yung nangyayari sa atin in our society, no, na kung saan ay nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Ipinamumulat na sa atin, no, ng maraming senyales kung anong nangyayari sa ating society, sa ating lipunan. Pero nagbubulag-bulagan, nagtitikong bibig tayo, no, na tinatakpan natin ang tenga natin sa mga naririnig natin na hindi naman dapat nito ay na ganun, no, na tinatabunan natin yung katotohanan. Yan yung marami sa atin. Kaya ang katotohanan, ang dinudulot nito ay liwanag, no? Kapag ang puso ay maliwanag, ay tunay itong nagmamahal. Kaya yung mga taong nagtitikong bibig, pikit mata, at gayon din ay tinatakpan ang kanilang mga tenga at ayaw marinig ang katotohanan. Ito yung mga makitid ang kanilang puso, ang kanilang isip, at gayon din ay hindi na huminto na, kumbaga, sa pagmamahal. So wala na yung code, hindi na nila inilalabas ang code ng pagmamahal. Ang ating Panginoong Jesus ay siyang ang katotohanan. Bago ang ating Panginoong Jesucristo, sa ating mga Old Testament ay ipinamulat na sa atin ng ating mga propeta na sabihin ang katotohanan, ipahayag ang mabuting balita. Pero yun nga, marami sa atin ang mga ganoon na tikong bibig at yun din pikit mata at tinatakpan ang ating tenga sa lahat ng bagay. Subalit marami sa atin din, no, ganun din na ayaw pang tanggapin ang mga ganong hatid na katotohanan. Kaya narinig natin yung isang nung mga nakarang araw, ang tawag nito, pagbasa tungkol doon kay Jonah na kung saan ay kailangan ipahayag, no, ang katotohanan doon sa Ninive na hindi lamang pansarili lamang niyang intensyon or kaligtasan lamang, bagkos kailangan marami ang mailagtas at maibalik doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Marami sa atin ang nananatiling matigas kasi ang puso, no? Pag matigas ang puso, hindi na nakakaramdam at yun din mas lalo nang ito ay humihinto na sa pagmamahal. Kaya hindi makapasok yung katotohanan. So we're inviting palagi na lang yung fake news, yung mga mali na mga informasyon, bagkos ay dapat ang wini-welcome natin ay dapat yung katotohanan. So ano yung kailangan natin gawin para matanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, yung katotohanan ang ipinapahayag niya sa atin, para din malaman natin, ipagpatuloy natin yung code of love o yung code ng pagmamahal para tayo ay maging karapat-dapat doon sa paghahari ng ating Panginoong Diyos. So the first one ay tanggapin nating may mga kasinungalingan tayong pinaniniwalaan na dapat na palitan ng katotohanan hatid ng ating Panginoong Jesus. So palagian yan, no, na kung saan pagninilayan natin ang lahat, no, alam natin dapat ano yung totoo, ano yung mali sa mga bagay-bagay. So we have to scrutinize, we have to contemplate in many ways. So nandito pa naman sa atin, no, tayo ay dinalaw or kami ay nagdala pala dito sa inyo ng relic ni Saint Titus Brandsma na nasa likod ko ngayon, na kung saan ay ipinahayag, no, kahit kamatayan pa ang kapalit nito para kay Saint Titus Brandsma, ay ang hatid nito ay katotohanan, no? So by the way, si Saint Titus Brandsma na ibahagi ito ng aming brother sa simbayanan noon nakarang araw, na kung saan siya ay isang mamamahayag, no? So manunulat din po, no, na kung saan ay yung katotohanan. Ganon din sa atin doon, no? We have to scrutinize. Marunong tayong kilalanin ano yung katotohanan, ano yung mali, ano yung ginagawang mali at ginagawang katotohanan, yung mga ganyan, no? So, marunong tayo dapat ng ganyan. Nakapaligid ang mga kasinungalingan, maraming sinungaling sa atin, pero sana marunong tayong himay-himayin kung sino nga ba dito ang nagsasabi ng totoo at tanggapin natin si Jesus bilang ang katotohanan, no? So, liwanag, the way, the truth, and the life, no? Sabi nga doon sa Gospel ni John. Pangalawa, aminin natin ang mga kasinungalingang ating pananiniwalaan ay maghahatid sa atin ng kapahamakan. Kaya't kailangan natin ang katotohanan hatid ng Panginoong Jesus upang magkaroon tayo ng kaligtasan.
So walang kasinungalingan na kumbaga ito ay or walang lihim na hindi mabubunyag, no? Ang kasinungalingan kapag once na tinamaan ito ng liwanag ay siya ay matatalo, magagapi nito. Kaya tayo, kung tayo ay namumuhay sa dilim, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa kasinungalingan, ay hindi habang panahon ay may tatago natin yan. Mabubunyag at mabubunyag din yan. Kung hindi ito mabunyag dito sa mundong ibabaw habang tayo ay nabubuhay, pero pag haharap tayo at huhukom tayo ng ating Panginoong may kapal, ay malalantad at malalantad pa rin ang katotohanan. Kaya wag mamuhay sa kasinungalingan bagkos ay mabuhay doon sa katotohanan. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag totoo, walang ikinukubli na mga kasinungalingan o gayon din na pagkakamali, pawang katotohanan ang mga sinasabi natin o sinasambit natin sa isa't isa. Yun. Pangatlo, huwag nating balikan ang mga kasinungalingang ating tinalikuran na upang tayo ay hindi na bumalik sa madilim na bundong ating nilisan. No? So once na nakawala na tayo sa tanikala ng kasinungalingan, ay tayo ay sana tuloy-tuloy na doon. No? So wag na tayo magpakapit ulit, wag tayo na magpatali ulit doon sa kasinungalingan. Bagkos matuto tayong to say no, no? 'Di ba? Sabi ko nga, kapag tayo, likas kasi sa atin, nag-uusap-usap tayo ng buhay kwento ng buhay natin, yung mga ganyan, pag nag-iipon-ipon tayo. Pero kapag humahantong na tayo sa maritesan, humahantong na tayo sa paninira ng ating kapitbahayanan, yung mga ganyan, marunong tayong huminto. No? Stop na tayo dyan, Mare. No? So, okay na yung kanina, no? Yung mga ganon. So, buhay naman natin na talagang atin dapat pag-usapan, no? Kung paano tayo lalago, kung paano tayo makakaalpas sa mga suliranin natin sa buhay. No? Huwag na natin pagkwentuhan na laging tumatakbo sa ating puso, baka madapa na yun, no? Sa yung ating mga pinag-uusapan natin na yun. At yun din ang magdudulot sa atin ng kasiraan because dun yung pagkakakilala natin kapag tayo ay hindi nagsasabi ng totoo at gayon din ay sinisiraan natin ang ating kapwa. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, no? So iwaksin natin ang kasinungalingan at pawang katotohanan ng ating ipamulat sa bawat isa't isa. Dahil ayun ang code, no? Ang secret code na kung saan bakit naiintindihan ng mga disipulo, ng mga apostoles, ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yun ang secret code ng pagmamahal. Dahil ang tunay na nagmamahal, mga kapatid, mga kapanalig, ay hindi sinungaling. Ang tunay na nagmamahal ay laging nagsasabi ng totoo. Ang tunay na nagmamahal ay ibinibigay ang kanyang sarili at gayon din ay pawang katotohanan lamang ang namumutawi sa kanyang puso. Mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa panalangin sa Ama. Ang ating itutugon, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo'y naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapangsing ambisyon at pagkamasarili naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan din ng ating puso, ating ring itaas sa mga ating personal na intensyon at gayon din ang mga nangangailangan ng ating mga pagdarasal, mas lalong-lalo ngayon sa araw o sa yugto ng ating mga pinagdaraanan ng mga bagyo. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkos maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambahanan, katulad ng palimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod. Lubha ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin kaloob. Pag-asa ang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Ngayon din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbanyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ang aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga religyoso at religyosa at ang aming lingkod, simbahan. Alalanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na nanayong Diyos, ang ina ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni Santa Brigida, San Tito Bransma at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso in ihipso, Estime Deo Patrim Nupotenti, in unitatia Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami
Hiniling namin kumiyadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang maunawain at mapagmahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang manayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Padalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Lubin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang.
Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nayayain na natin ang banal na misa, humayo kayong mapagmahal at mapagkalinga sa inyong kapwa tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos.